Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Mabilisang balitaan naman tayo, tinupok ng apoy ang hindi bababa sa 15 bahay sa Parola Compound, Binondo, Manila kaninang madaling araw. Isang lalaki naman ang nagtamo ng second-degree burn. Tumagal ng 2 oras ang apoy bago ideklarang fire out. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog ayon sa Bureau of Fire Protection. Abiso po sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. Magtataas ng piso ang kada litro ng gasolina, bababa naman ng 10 sentimo kada litro ang diesel, habang 60 sentimo ang rollback sa kada litro ng kerosene. Inalmakan ng China ang bahagi ng pahayag ng US Ambassador to the Philippines sa eksklusibong pareham ng GMA Integrated News. Gate nito, posible raw maipit ang Pilipinas sa paglalagay ng mga dagdag na EDCA sites. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi magiging magnet ng gulo ang EDCA sites at sa halip ay makakatulong daw sa ekonomiya ng mga host provinces. I don't see the EDCA site as a magnet for that. And in fact, I see EDCA sites as a way for provincial authorities and local authorities to enhance their ability to not only to defend themselves from a security perspective, but to grow their economies. Ito ang iginiit ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa exclusive interview ng GMA Integrated News nitong Huwebes kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa ilalim nito, pinapayagan ng US military na gamitin ang mga kampo ng ating militar. Daragdagan pa ng Amerika ang mga kampong kanilang gagamitin pero hindi pa rin ibinubunyag kung saan ang mga ito. Pero inalmahan ng Chinese Embassy ang paggamit nila ng Amerika sa mga kampo ng ating armed forces. Ayon sa embahada, sa kabila ng paggiit ng Amerika na ang kanilang intensyon ay disaster relief effort, malinaw na ang motibo ay para palibutan at masukol ang China. Kung masangkot daw sa alitan ng Pilipinas, makakasama ito sa national interest at maging sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Wala naman daw problema sa freedom of navigation o kalayaan ng paglayag sa South China Sea. Nagpunta lang daw ang US military sa rehiyon para gumawa ng gulo sa South China Sea. At dahil dyan, di lang tumaas ang tensyon at nagkaroon ng puwang ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nasira rin daw ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Si Senator Amy Marcos gusto raw malaman kung magagamit ang EDCA sites bilang staging area ng US military sakaling magkagulo sa Taiwan dahil baka madamay tayo sa gulo. Pero sabi ni Senator Cheese Escudero, hindi raw ba ang ginagawa ng China sa Taiwan at West Philippine Sea ang panira sa kapayapaan sa rehiyon? Karapatan daw ng Pilipinas na magtaguyod ng isang foreign policy na poprotekta sa ating national interest at di dapat tumiklop sa pagbabanta ng bansang nagpapakilalang kaibigan. Hindi naman daw pinagkakatiwalaan ni Senator J.V. Ejercito ang China. They claim to be a friend to the Philippines, but what they are doing is contrary to what they are saying. Sa gitna naman ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at China, ipinangako ni Chinese President Xi Jinping ang pagtatag ng isang military na Great Wall of Steel para protektahan ang kanilang interes. Sinabi niya ito sa harap ng National People's Congress matapos muling mahalal ang kauna-unahang Chinese President na nailuklok sa ikatlong termino. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kulang 7 buwan pa bago ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero ngayon pa lamang umaapela na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na i-advance ang honoraria o yung bayad sa mga gurong magsisilbi para rito. Ang sagot yan ng COMELEC sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Ang apela ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa mga gurong nagsisilbi sa eleksyon. Of course, bumabiyahe sila, kumakain sila, and may gastusin din sila during the days na they are serving our country as part of the board. So baka lang pwedeng i-advance yung can be a consideration when you plan for future elections na mauna yung payment or yung compensation para sa ating mga teachers. Approve siyempre ito kay Teacher Mildred na 20 taon ng guro. Mas maganda pag i-advance. Siyempre, mas mai-enjoy namin ng mas maaga. Pag siguro ng COMELEC, pinag-aaralan na nila ito. At kumukonsulta na rin sila sa Budget and Management at Finance Departments, pati sa Commission on Audit.
At tinitingnan po namin ang legalidad kung pwede talagang maaga pong ibigay. Tandaan po natin kasi ang general principle po sa fiscal management ng ating pamahalaan, ang bayad po, ang honoraria, ang sahod ay binibigay pagkatapos po mai-render ang serbisyo. Wala po kasi tayong advance payment. Hindi birong sakripisyo para sa mga guro ang magsilbi tuwing eleksyon. Bukod sa pagod, gutom at puyat, nariyan din ang banta sa kanilang kaligtasan. Kaya naman nais si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, paigtingin pa ang pagbabantay sa kanilang seguridad. Si Teacher Mildred minsan na raw nakaranas sa pangaharas sa mag-duty sa barangay elections noong 2007. Kinulong po kami mismo sa principal's office ng mga magkalabang grupo na sa supporters. Buntis ako, tapos syempre may threatened na gusto nila kasi pabuksan yung ballot box. Hindi na. Pag nakasil na yon, hindi na kami pwede kasi ang feeling nila, nandadaya kami. Kaya higit sa honoraria, mas bigyan pansin din daw sana ang kanilang seguridad. Siniguro naman ng COMELEC ang kanilang kahandaan sakaling matuloy ang barangay at SK elections sa October 30. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Higit 700 pisong umento sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang ipinanukala sa Kamara. Di na raw kasi sapat ang minimum wage ngayon. Ang reaksyon dyan ng ilang manggagawa, pati grupo ng mga employer sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa pamamagitan na ng panukalang batas, gustong itaas na Makabayan Block ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Hindi tulad sa regional wage boards na iba-iba kada rehiyon ng taas sahod. Across the board at nationwide, ang isinusulong nitong 750 pesos na wage increase. Kulang na kulang daw kasi ang minimum wage. Sa Metro Manila halimbawa, 570 pesos yan kada araw. Pero mahigit 1,000 piso ang kailangan para tugunan ang pangangailangan ng isang pamilya ayon sa Ibon Foundation. Lalong bitin daw yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan pinakamababa ang minimum wage na mahigit 300 piso lang. Kahit halos 2,000 ang kailangan ng isang pamilya. 750 pesos increase kasi yun po yung vast amount na kailangan para mapunan sa family living wage. Sa panukala, ang mga employer na hindi susunod ay posibleng pagmultahin at ipakulong. Pero giit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, karamihan ng negosyo ay maliliit na mahihirapang magbigay umento. Ang beneficiary niyan will be 10 to 16% lang. The other 84% will suffer because of it. Sir, kulang daw po kasi yung binibigay ng wage boards. Kulang naman lahat kahit hindi binibigay ng wage board. Talaga everybody suffering from it. What can you do? Sabi naman ng ilang manggagawa, hindi pa sapat yung 750, tumataas lahat ng presyo. Para sa akin, sapat na. Yung pagtaas ng sahod, hindi sapat dun sa inflation. Mas malaking tulong na po. Tingin naman ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands, dapat ipantay ang minimum wage sa Pilipinas sa mga kapitbahay natin sa Asia. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, may namumuong sama ng panahong binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang low pressure area sa layong 530 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng kumilos yan pakanluran at lumapit sa Mindanao. May tsansa rin namang humina ito at mawala sa mga susunod na araw. Base po sa datos ng Metro Weather, magiging maulan sa malaking bahagi ng Mindanao bukas. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng bukas mararamdaman ang pinakamaraming ulang dala ng LPA. Tuloy-tuloy naman ang pag-iral ng hanging amihan sa Luzon at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Visayas. Kaya may pag-ulan din bukas sa Negros Provinces at ilang bahagi ng Cebu at Leyte. Sa Luzon, may tsansa rin ng ulan sa Ilocos Sur, Cordillera, Aurora, Mindoro at Camarines Provinces, Catanduanes at Sorsogon. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila kaya magbaon pa rin ang payong kung lalabas ng bahay.
Umaasa raw si Senador Robin Padilla madadagdagan pa ang mga senador na susuporta sa panukalang charter change. Sabi ng isang senador, nasa hanggang 5 pa lang ang pabor na amyendahan ng saligang batas. At nakatutok si Ian Cruz. Si Senate President Juan Miguel Zubiri na ang nagsabi nitong weekend, walang numero sa Senado para tuluyang umabante ang charter change o cha-cha. Walang binanggit kung ilan ang pabor. Pero sabi ni Senador JV Ejercito, sa ngayon, nasa 4 hanggang 5 senador lang ang sumusuporta sa cha-cha, maliban daw kung matitiyak na economic provisions lang ang aamyendahan. As long as hindi natin galawin yung political aspect or the political side of it, then I guess I'm agreeable to that. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Senador Robin Padilla, pinuno ng komiteng humahawak sa usaping cha-cha. Kailangan ko po din gawin ang trabaho ko. Katunayan, ang instruction po ni Senate President, tuloy-tuloy lang ako. Target niyang magkaroon ng committee report sa Mayo para mapag-aralan ng mga kasama sa Hunyo o Hulyo. Agosto naman niya planong matalakay at maipasa sa plenaryo ang mga amendment para maisabay raw ang ratifikasyon ng plebisito sa barangay at SK elections sa October 30. Pag hindi po nagawa ng August, ay 2025 na po yan. Kasi hindi naman po ako papayag na magkaroon ng special na plebisito pa, gagastos pa ang taong bayan para dito. Hindi, 2025 na po. Pero bago magplebisito, kailangan muna mapagkasunduan kung anong gustong baguhin sa konstitusyon at ang paraan kung paano yan baguhin. Ang gusto ni Padilla, mga mamabatas lang ang babago niyan sa pamagitan ng Constituent Assembly. Pero Constitutional Convention o CONCON ang gumugulong sa Kamara kung saan maghahalal ng mga delegado na babago sa saligang batas. Yung CONCON, walang pupuntahan yan, boss. Walang pupuntahan yan. Kasi sa palagay ko naman, pag pinag-usapan natin kasi ngayon, na baguhin natin ang political structure ng Pilipinas, baka walang senador, baka mas malungkot ang mangyari. Maraming beses nang tinangka pero hindi lumusot dito sa Senado ang charter change. Aminado si Senador Robin Padilla, maliit pa ang bilang ng mga senador na sumusuporta sa cha-cha sa ngayon pero umaasa siyang darami ang kanilang bilang kapag nakarating na ang hakbang sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ngayong gabi na ang world premiere ng kauna-unahang figure skating drama ng GMA na Hearts on Ice. At mapapanood niyan pagkatapos ng mga lihim ni Orduha. Ang mga eksenang dapat abangan mamaya, ichichika sa atin ni Katati Bayan. Kahit magkanda sugat-sugat na po ako, at kahit mabalian na po uli ako ng buto. From being a figure skater in real life, happy si Ashley Ortega na maipapakita na niya ang kanyang skills sa mas maraming tao sa pamamagitan ng kanyang karakter sa Hearts on Ice na si Ponggay. May mga spins na nagagawa ko ngayon na hindi ko nagagawa dati when I was a kid. May mga jumps rin akong nalaland ngayon na hindi ko nalaland when I was a kid. So, actually medyo naging proud din ako sa sarili ko. Tiyak kaaliwa ng mga kapuso ang magical moments ni Ashley on Ice, pati ang skating routines ng professional athletes at co-stars sa Hearts on Ice. Si sparkle artist at 2022 silver medalist Philippine National Senior Level Sky Chua at si Asian figure ice skating champion and two-time Olympian Michael Martinez. Simula ngayong gabi, matutunghayan ng mga kapuso kung paano ba nagsimulang mahumaling si Ponggay sa ice skating. Huwag mo ko ikukumpara sa tatay ko. I am nothing like him. At ang hugot ng karakter ni Sian bilang anak ng mall owner na si Enzo. Lahat ng characters dito, they're going through something meaty at meron silang maipapakitang kakaiba. Ang masasabi ko lang dito sa week 1 is abangan nila dahil makikilala ninyo kung bakit cold-hearted si Enzo, kung paano nga ba sila nag-meet ni Ponggay, his relationship with his family. Kapansin-pansin din na very lean ang figure ni na Ashley at ni Sian. Disiplinado raw sila sa trainings at mindful daw si Ashley sa diet bilang figure skater. If you're too heavy, it's harder for you to jump. I lessen my carbs, pero syempre I don't want to deprive myself. Kinulit din namin sina Sian at Ashley kung sino among the cast members ang pinaka-hyper sa set. Si Shuvi. Shuvi is the most, hindi siya naubusan ng energy.
Yung mga friends ko rin, sina Danny, ayan. Pero Shuvi talaga yung pinaka-ano. At saka si Direk Dom. Sky Chu was the pinaka-hypest. Because I think she's the youngest here. Sila naman kaya ang malakas kumain? Ako na yun. Mahilig lang ako kumain eh. Masarap kumain. That's why I work out a lot. Matutunghayan na ang series na puno ng pangarap at pagtitiwala na Hearts on Ice mamaya na yan pagkatapos ng mga lihim ni Urduha. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Nangangamba ang ilang eksperto na posibleng maapektuhan din ng oil spill ang Verde Island Passage na itinuturing na sentro ng marine biodiversity ng mundo. Pero sabi ng Coast Guard, sa tingin nila ay konti na lang naman ang tumatagas na langis. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pinakabagong pagtaya ng University of the Philippines Marine Science Institute o UPMSI, sa pagitan ng March 10 hanggang March 16, maaaring umabot ang tumagas na langis mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Calapan, Oriental Mindoro, Verde Island sa Batangas at ilang pang bahagi ng baybayin ng Batangas. Dahil dun sa pagbagal ng hangin amihan, magpi-play ngayon ng mas malaking role yung ocean currents. So, ito ngayon yung magdidictate ng flow towards the Verde Island Passage. Ang nakababahala pa raw, bukod sa epekto sa kabuhayan ng mga residente at turismo, may panganib din sa pinakaiingatang Verde Island Passage o yung dagat sa pagitan ng Batangas at Mindoro na itinuturing na sentro ng marine biodiversity ng mundo. Ito ay important na breeding ground, nursery grounds and habitats of a lot of organisms. So down the line, maapektuhan of course yung ating food sources and that will lead to effect on the livelihood sources. Bukas daw ang Philippine Coast Guard sa abiso ng UPMSI. Pero sa tingin nila, konti lang ang tumatagas na langis at ang bultong karga nito ay pinaniniwala ang nasa loob pa ng barko. Sa mga imaheng ito nakuha ng National Mapping and Resource Information Authority, makikitang tila sarado pa raw ang mga tangke ng lumubog na barko. Hindi natin parang hindi pa talaga ma-confirm, Sandra, no? Kung ito yung industrial fuel oil. Sapagkat hindi nagtutuloy-tuloy yung bulwak niya. Sabi naman ni Batangas Governor Hermilando Mandanas, nakatutok daw sila mula pa nang nagsimula ang oil spill. Sinusubukan pa naming kunan ng panig ang pamahalaan lokal ng Calapan, Oriental Mindoro. Malapit sa Verde Island Passage ang Puerto Galera na sikat sa magagandang beach nito. Pero ang LGU, tiniyak na hindi sila apektado ng oil spill at handa pa rin daw silang tumanggap ng mga turista. Kaugnay naman sa lumubog na barko, sinabi ng may-ari nito na nakikipagtulungan sila sa national at local government para hindi na lumaki pa ang epekto ng oil spill. Kumukonsulta rin daw sila sa mga eksperto. Humihingi raw sila ng paumanhin sa epekto ng insidente sa kabuhayan at kalikasan. Aabisuhan daw nila ang mga apektado ng oil spill kung kailan magsasubmit ng kanilang claims. Pero sa ngayon daw, prioridad nila ang coastal cleanup. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inabot ng halos isang siglo bago makuha ng isang lola ang kanyang birth certificate na kailangan para makakuha siya ng centenarian cash benefit pagtungtong ng 100 years old. Ang PSA nagbigay ng payo para sa mga gaya niyang late na sa pagpaparehistro. Nakatutok si Mark Salazar. 79 na taong gulang na si Estefania Descalzo o Lola Panyang at sa susunod na buwan, saktong 100 taong gulang na siya. Kaya malapit nang maging kwalipikado sa Centenarian Cash Benefit na binibigay ng gobyerno sa mga senior citizens na umabot na sa isang siglo ang edad. Ang kaso, si Lola wala pang birth certificate, bagay na kailangan para makuha ang benepisyo. Nitong April 24, sir, mag-100 na po siya talaga. Siguro, sir, kung may maibibigay po sila. Si Lola Panyang is born siya ng April 24 pala siya. So, I mean, kung makaka-avail siya ng services, kung maabot niya yung 100 years.
Hindi raw kinailangan ni Lola Panyang ng birth certificate nung araw dahil hindi raw ito uso nung panahon niya at sa lugar nila. Noon po kasi sir, hindi mahalaga sa kanila yung birth certificate unang panahon. Ang tinututukan po nila yung pagtatrabaho sa bukid, yung pag-aalaga sa mga anak niya. Ganun lang po. Mabutit na kasama si Lola Panyang sa programang Birth Registration Assistance Project ng Philippine Statistics Authority. Siya ang pinakamay edad na nabigyan ng birth certificate ng PSA. Isa sa mahigit 3.5 na milyong Pilipino na hindi opisyal na rehistrado ang pagkakasilang, pagkakakilanlan, estado at komunidad na kinabibilangan, kaya walang access sa serbisyo ng gobyerno. Nakikita natin yung importance nito especially pag papasok sa school yung bata, and of course also in the case of yung mga elderly naman, for them to avail yung mga social services, di po ba? Nauunawaan daw ng PSA na komplikado ang pagkuha ng birth certificate, lalo na sa mga iniluwal sa hilot mula sa mga komunidad na malayo sa mga local government unit. Sa tala ng PSA, meron pa ring 719,000 na bata hanggang 4 na taon ang wala pang birth certificate. Sila po yung walang kakayahan in terms of yung supporting documents, especially yung mga kababayan nating IPs. So dito sa project natin na to, medyo nirelax namin some of the requirements for us to document them. 3 ang requirements para sa late registration: negative result of live birth registration, affidavit of late registration, at affidavits ng 2 disinterested parties. Komplikado pa rin ang requirements na ito para sa mga magulang na walang pera at edukasyon para maunawaan ang proseso. Pwede naman daw sila lumapit sa Civil Registration Office sa munisipyo o City Hall para magabayan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nasasaktan daw si Liza Soberano sa mga pahayag ng dating manager na di naman daw totoo. Sinagot din niya kung magkano ang komisyon ng mga naging manager sa kanyang kita sa Fast Talk with Boy Abunda. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hindi raw komportable pero sinagot pa rin ni Liza Soberano ang mga tanong ni Boy Abunda tungkol sa komisyon ng kanyang dating managers. Nang magsimula raw siya hanggang 2015 ay 30% daw ang komisyon ng talent manager na si OG Diaz. 20% naman ang sa kanyang tita Joni, ang pinsan ng kanyang ama na tumayong kanyang road manager. 10% naman ang sa Star Magic. Hindi naman daw siya nagreklamo noon dahil ito ang nasa kontrata niya. Bumaba naman daw ito kalaunan. Pero mas maganda raw ang financial arrangement niya sa kanyang talent management ngayon na careless. They're taking the same amount that Tito Oji was taking, and I have no one else taking anything from me. So my total take home now is 80%, which I think is fair. Pinabulaanan din ni Liza ang usap-usapang hindi na raw nakakakuha ng komisyon si OG sa kanya nitong nakaraang 2 taon. It actually hurts me that he's making up those lies about me. It's kind of unfair that I feel like he's trying to tarnish my name. Paliwanag ni Liza, 5 buwan bago matapos ang 10-year contract ay nagsabi na raw siya na hindi na siya magre-renew. Nag-usap naman daw sila at naintindihan ito noon ng dating manager. Kaya, I don't understand why he is choosing to fight me. It feels like he's trying to fight me or trying to ruin me when I never said a single bad thing about him. sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sabi ni OG Diaz, sasagutin niya ang mga sinabi ni Liza sa kanyang vlog. Pero sa nauna niyang vlog, sinabi niyang nalulungkot siya sa mga sinabi ni Liza pero wala raw siyang galit sa dati niyang artist. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel. Thank you, Iya. At bago po kami magtapos, nais ko po ulit magpasalamat sa ikatlong pagkakataon na paggawad sa akin ng Gawad Bagani sa larangan ng telebisyon. Sa lahat ng estudyante, guro at faculty ng University of the East Caloocan at pati na sa mga taga-Kamanava. Salamat sa pagkilalang ito na inspirasyon sa akin at sa amin
na patuloy na maghatid ng serbisyong totoo. Congrats again, tita. Abangan natin ang inyong papitsa. No, Emil, di ba? Congratulations po, ma'am. Thank you, Emil. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.